Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi sa channel na ito ang kwento ko. Ako po si Jenny, isang simpleng babae na ang tanging pangarap noon ay magkaroon ng tahimik at buong pamilya. 2 years pa lang po kaming kasal ng asawa kong si Luis. 29 years old siya. Masipag at mapagmahal. Isang OFW sa bansang Italy. Isang lalaking handang magsakripisyo ng lahat para sa pangarap nitong mas maayos na kinabukasan sa pamilya. Magtatatlong taon na rin siyang wala dito sa Pinas. Sa simula, kaya ko. Araw-araw naman kaming magkausap sa video call. Pero habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang katahimikan. Mahirap pala ang mag-isa. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil babae rin ako. Naghahanap. Bata pa ako, Miss Love. At alam ko sa sarili kong aktibo pa rin ako sa kama. May mga gabing hinahanap ko ang presensya niya, ang haplos niya, ang pakiramdam na may katabi at kasama ka, lalo na sa gabing malamig. Hindi ko yun pinagmamalaki pero yun ang totoo. Nakitira ako ngayon pansamantala sa bahay ng biyenan ko. Mabait naman sila sa akin. Ramdam ko ang malasakit nila. Pero kahit napapalibutan ka ng tao, may mga gabi pa rin kapag nag-iisa ka nilang sa kwarto mo. Maiisip mo ang mga bagay na hindi mo dapat isipin. Hanggang sa isang araw, may dumating na bisita. Nasa labas ako noon ng bahay, nagwawalis ng bakuran, nang may pumaradang blue na pick-up sa tapat. Napaangat ang tingin ko. Hindi pamilyar sa akin ang sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking may edad na. Matangkad to, matikas ang tindig. May mga uban na ang buhok pero bumagi naman dito. Malinis din manamit. At diretso tong tumingin sa akin. Napatingin ako dito at nagtagpo ang mata naming dalawa. Magandang araw, Iha. Bati nito na may ngiti sa labi. Magandang araw din po. Sino pong hanap ninyo? Tanong ko. Si Guyo, nariyan ba? Tanong niya. Opo, tatawagin ko lang po. Sabi ko sabay alis papasok. Pagbalik ko, kasama ko na ang biyenan kong lalaki. Kumpare, masayang sabi ni Tatay Guyo. Ikaw pala, napadalaw ka. Nag-shake hand ang dalawa. Doon ko nalaman. Siya pala si Mang Ray, kumpare ng biyanan ko at ninong ng asawa ko. Isang negosyante, biyudo at 56 na taong gulang na. Siya nga pala pare, ito ang asawa ni Luis. Pakilala ni Tatay Guyo sa akin sabay turo. Lumingon naman sa akin ang matanda. Mula ulo hanggang paa. Parang sinipat niya ako. At ramdam ko na may kakaiba. Sabi niya sabay ngiti. Ikaw palang misis ng inaanak ko. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. At kinuha ko naman yun bilang paggalang. At doon ko naramdaman. Sa pagdampi ng palad naming dalawa, bahagya niyang pinisil ang kamay ko. Mabilis lang yon pero sapat din para maramdaman ko ang kakaibang kuryente na dumaloy. Napaatras pa nga ako noon ng bahagya pero wala akong sinabi. Ang ganda pala ng asawa ng inaanak ko. Dagdag niya. Abay, magaling pumili si Luis. Napangiti naman ako ng pilit. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiilang sa kanya. Salamat po. Mahina ko na lamang nasagot. Sayang, nasa abroad siya. Dagdag pa niya. Kung nandito lamang yun, siguradong ipagmamalaki ka sa akin nun. Hindi ko alam kung bakit pero parang uminit ang tenga ko. Pumasok na kami sa bahay. Umupo si Mang Ray sa may sala. Nagkwentuhan sila ni Tatay Guyo tungkol sa negosyo, sa mga lupain at sa dati nilang buhay. Tahimik lamang ako sa gilid. Kunwari may inaayos pero ramdam ko ang mga sulyap niya. Hindi yun bastos na titig.
Maya-maya tumayo ang biyanan ko. "Jenny, iha, maghanda kang amuna ng pulutan." Sabi nito, "Magiinuman lang kami ni kumpare." "Opo, tay," sagot ko. Habang nasa kusina ako, naririnig ko ang tawanan nila sa may sala. Ilang minuto pa, naramdaman kong may pumasok sa kusina. Paglingon ko, nakita ko si Mang Ray. "Pwede bang makaistorbo?" tanong niya. Opo naman," sagot ko na pilit ginagawang kalmado. "Ang bango naman," sabi niya sabay tingin sa niluluto ko. "At mas lalong bumango kasi ikaw ang nagluluto." Natawa na lamang ako ng mahina. "Mapagbiruho pala kayo?" "Hindi naman," sagot niya na diretso ang tingin. "Pero bihira na kasi ang babaeng marunong sa gawaing bahay ngayon. Karamihan puro pagpapaganda na lamang ang alam." Tahimik lamang ako noon at hindi ko alam ang isasagot. "Buti hindi ka naiinip?" tanong niya bigla. "Hindi naman ho. Marami naman pong ginagawa at madalas naman ho kaming magkausap ni Luis." "Naku iba pa rin ang magkasama." "Mahirap no?" sabi niya, "lalo na sa tulad mo na bata pa." Napatingin ako ulit sa kanya. May kung anong bigat sa sinabi niya na para bang alam niya. "Babae ka, dugtong pa ng matanda. At alam ko, nananabik ka, may pangangailangan ka." Hindi ako nakasagot noon, Miss Love. Maya-maya, bumalik na siya sa sala na parang walang nangyari. Pero ako naiwan sa kusina. Kinakabahan, nalilito, at may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Noong gabing yun, nag-inuman sila. Tawanan, kwentuhan. Paminsan-minsan nagtatagpo ang tingin namin ni Mang Ray. At sa bawat pagtatagpo, kumakabog ang dibdib ko. At doon po nagsimula ang lahat, Miss Love. Niyaya pa ako noon ng biyanan ko na uminom kahit konti pero tumanggi ako. Ayoko naman dahil may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Tahimik na ako nung nagliligpit ng kusina habang sila naman ang biyanan ko ay patuloy sa pag-inom sa sala. Pero kahit nasa likod ako ng pinto, ramdam ko pa rin ang tingin ni Mang Ray. Paminsan-minsan nga naririnig ko ang tawa niya, malalim at buong-buo. Para bang sanay na sanay makuha ang loob ng kausap. Kapag tatahimik sandali ang usapan nila, alam kong nakatingin siya sa direksyon ko. Hindi ko man siya nakikita, pero ramdam ko. "Jenny," tawag ng biyanan ko nang makita niya ako. "Halika na, sige na. Tagay ka na, isa lang." Lumapit naman ako, pinilit ng umiti. Umupo ako sa gilid, hindi masyadong malapit. Ngunit ilang minuto lang, umusog si Mang Ray. Sapat para maramdaman kong masikip na ang pagitan namin. "Hindi ka umiinom, iha?" tanong niya. Hindi ho sagot ko. "Sayang, mas masarap sanang kwentuhan kung kasama ka namin." Ngumiti ako ng pilit. "Tahimik ka pala no?" dagdag pa niya. Pero may lalim ang mga mata, parang malungkot. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang ganung salita, kaya tumingin na lamang ako sa may sahig. At habang tumatagal ang gabi, unti-unti nang tinatamaan ng alak ang biyanan ko. Malakas na ang tawa nito at paulit-ulit na ang mga kinukwento. Hanggang sa napapikit na lamang to sa kinuupuan niya. Pasensya na ho. Ihahatid ko lang po sa kwartong biyanan ko." Tinulungan ko siyang tumayo. Mabigat ang katawan nito. Mabuti na lang din at tumulong si Mang Ray. Sa pagkakaangat namin kay Guyo, nagdikit ang braso naming dalawa ni Mang Ray. Nakaramdam ako noon ng kakaiba. Akala ko nga doon na matatapos ang gabi pero hindi. "Pwede bang magkape muna?" tanong niya, para naman mahimasmasan ako bago umalis. Napatingin ako sa orasan. Mag-aalas 11 na rin yun ng gabi. Sige ho. Saglit lang po't ipagtitimpla ko kayo." Habang nagtitimpla ko ng kape sa kusina, nakatayo naman siya sa may pintuan. Nakasandala sa dingding. Hindi siya nagsasalita. Tinitingnan niya lamang ako. Kaya naman naiilang ako.
Hindi ka ba nahihirapan? Biglang basag niya sa katahimikan. Saan po? Sa sitwasyon ninyong mag-asawa. Mahirap ang LDR, lalo na sa panahon ngayon. Hindi madali yun. Anya. Hindi naman ako sumagot. Nilapag ko ang tasa sa mesa. Magkape na ho kayo. Lumapit naman siya. Hindi agad kinuha ang tasa. Sa halip, tumingin siya sa akin. Miss na miss mo na siya, no? Tanong niya. Napatigil naman ako at hindi ko alam kung bakit ako sumagot. Opo naman. Kung ganun hanggang saan ang kaya mong tiisin? Dagdag niya. Mababa ang boses. Doon na ako naiilang. Pasensya na ho Pero siguro po, ubusin niyo na ang kape niyo para makauwi na rin kayo. Total gabing-gabi na. Ngumiti lang siya pero hindi nawala ang tingin niya sa akin. Pasensya ka na, Iha. Minsan talaga'y nadadala na ako ng usapan. Kinuha niyang tasa ng kape at uminom na. Natahimik na kaming dalawa. Ikaw, sabi niya uli maya-maya. Bata ka pa. Marami ka bang pwedeng maranasan? May asawa po akong babae. Mabilis kong sagot. Oo, at nirerespeto ko yun. Sagot niya. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya parang hindi. Ilang sandali pa nang maubos niya ang kape, tumayo na siya. Aalis na ako. Pero babalik ako bukas. May dadalhin ako ditong mga papeles kay kumpare. Anya. Tumango lamang ako. Pagkalabas niya ng bahay, napaupo ako sa silya. Mabigat ang dibdib ko. At hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko kung kababa o kung ano. Hanggang sa kinabukasan nga, bumalik siya. Hindi na ako nagulat nung makita akong muli ang blue na pick-up sa harap ng bahay. Mas maaga siyang dumating. Wala pang biran ko noon dahil nasa palengke silang mag-asawa. Kumusta, Iha? Bati niya. Mabuti naman po, sagot ko. Pumasok siya sa bahay at umupo muna. Siya nga pala. Pasensya ka na, naging makulit yata ako kagabi. Ganun lang talaga ako kapag nakainom. Habang nag-uusap kami, mas naging personal ang mga tanong niya. Kung kumusta ang pagsasama namin ni Luis, kung kailan ba siya uuwi, at kung masaya ba ako. Hindi ko alam kung bakit naman ako naging tapat. Mahal ko talagang asawa ko. Pero totoo hong sinasabi ninyo, mahirap po talaga ang LDR. Tumango siya. Alam ko, Iha, dahil naranasan ko din yan noon. Bago siya umalis, tumayo siya sa harap ko. Siya nga pala, Jenny. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha? Inubot niya ulit ang kamay ko. At muli, mas malinaw na ngayon na pinisil niya ang palad ko mas matagal. Hindi ko naman pinawi ang kamay ko. Hindi ko na alam kung kailan nagsimulang maging normal ang presensya ni Mang Ray sa buhay ko. Nung una talaga, bisita lang siya ng biyanan ko. Sunod, kakilala. Hanggang sa naging taong inaabangan ko ang dating, kahit pilit kong tinatanggi sa sarili ko. Isang hapon noon, dumaan siya sa bahay. Jenny, Iha, bungad niya. Si Guyo. Wala pa ho Kasama niya si nanay na umalis. Ganun ba? Naku, pakisabi na lang na pumunta kayo sa bahay bukas, ha? Napatigil ako. Bakit po? Kaarawan ko, huwag kayo mag-alala, wala naman akong bisita. Kayo lang, kaya wala kang dapat ikahiya, Iha. Gusto ko sanang tumanggi, pero hindi ko na ginawa. Sige ho, sasabihin ko na lang po kila Tati Guyo. Sagot ko, bago pa man ako makapag-isip ng maayos. Kinabukasan noon, sabay-sabay kaming pumunta roon. At nang makarating kami, doon ako unang namangha sa bahay niya. Medyo malayo-layo din ang bahay nila. Malaki ang bahay ni Mang Ray. Malawak ang bakuran. Mataas din ang gate nito. Malinis at halatang pinag-isipan ang bawat detalye. Mula sa mga halaman hanggang sa disenyo ng bahay. Happy birthday ho. Bati ko dito. Ang laki ho pala ng bahay niyo, no? Mag-isa lang po kayo dito? Tanong ko. Oo, Iha. Pero may isa naman akong kasambahay.
Anya. May kakaibang lungkot sa tono niya pero hindi naman niya pinahalata. Pumasok kami. Napakaluwag ng sala at malamig ang hangin. Walang mga kalat. Wala lang litrato ng pamilya niya. Walang bakas ng babaeng kasama sa buhay. At habang nag-uusap sila ng mga biyanan ko, abala naman ang katulong sa kusina. At ilang sandali pa kumain na kami. Pagkatapos noon, nag-inuman muna sila. Kwentuhan ulit tungkol sa negosyo, nakaraan at mga plano. Unti-unti, tinamaan ng alak ang biyanan kong lalaki. Ang babae naman ay nagpapahinga na sa kwarto. Ako, tahimik lang, nakatitig sa baso ko. Hindi ako umiinom pero ramdam ko ang init ng gabi. Paminsan-minsan, nagtatagpo ang tingin namin ni Mang Ray. Pero hindi na tulad ng dati na may pag-aalangan. Ngayon, para bang may malinaw na mensahe sa mga mata niya. At mas malinaw din ang sagot ko kahit hindi ko sinasabi. Maya-maya, tumayo na rin si Tatay Guyo. Jenny, sabi niya, inaantok na ako, napagod din ako sa biyahe. O paano, mauna na ako sa kwarto ha? Ikaw nang bahala dito. Opo. Maya-maya, lumapit si Mang Ray sa akin. Relax ka lang, Jenny. Hindi kita pipilitin sa kahit na ano. Sabi niya. Tumango ako. Umupo ako sa may sofa. Ilang sandali pa, inalok niya ako na uminom kahit konti. Sige na, konti lang. Para hindi ka masyadong kabado. Hindi ko naman alam kung bakit ko yun tinanggap. Uminom ako isang lagok. Hanggang sa dalawa. Hanggang sa maramdaman kong umiinit ang pisngi ko. Hindi ka talaga sanay ano? Sabi niya na bahagyang nakangiti. Hindi po eh. Lumapit siya at umupo sa di kalayuan. Hindi naman niya ako hinawakan. Alam mo, iha. Sabi niya, katulad mo, matagal din akong mag-isa. Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Mula nang mawala ang asawa ko, hindi na ako naghanap ng kapalit. Dugtong niya. Pero minsan talaga, may mga gabing gusto mo lang ng may kausap, may katabi, at may kasalo sa kama. Katulad mo, ganun din ang nararamdaman ko. Napatingin ulit ako sa kanya. At doon ko ulit nakita, hindi siya mayabang na tao. Pero may tinatagong lungkot ang mga mata niya. Hindi kita gustong ilagay sa alanganin. Sabi ulit niya. Pero ayokong magsinungaling. May nararamdaman ako para sa iyo, iha. Nung nakita kita, nagulat ako. Hindi ko talaga akalain na asawa ka ni Luis. Bumilis ang tibok ng puso ko. Yun nga po eh. May asawa po ako. Kaya dapat hindi niyo na sinasabi ang mga ganyan. Mahina akong sabi. Tama ka. Natahimik kami. Ang pagitan namin ay ilang metro na lang. Pero kung gusto mong umalis ngayon, ihahatid kita ngayon din. Dagdag pa niya. Pero hindi ako kumilos noon, Miss Love. At doon, unti-unti niyang inabot ang kamay ko. Hindi rin ako umiwas. Marahan ang pagkakahawak niya. Para bang naghihintay ng sagot. At ang hindi ko binawi ang kamay ko, doon niya ito hinigpitan. Parang sinisiguradong totoo ang sandaling yon. Jenny, sabi niya na mababa ang boses. Pwede ba? Total eh, parehas naman tayong nangangailangan. Parehas nating mapupunan ang pangangailangan ng isa't isa. Ako walang asawa. Ikaw eh malayo ang asawa mo. Isa pa'y hindi naman niya malalaman. Hindi natin sasabihin. Isesekreto natin to kahit kanino. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Hindi na niya sinabi ang susunod na gagawin. Hindi ko na rin siya tinanong pa. Tumayo siya at dahan-dahan akong inalalayan. Naglakad kami papunta sa kwarto niya. At sa loob ng silid niya, sobrang lakas ng kabog ng puso ko noon, Miss Love. Ganun pala yun, na kapag nasa ganung sitwasyon ka na, hirap ka ng pigilan ng sarili mo. Madaling sabihin na dapat lumayo ka, dapat umalis ka. Pero habang natutuyo ang lalamunan mo,
Lalo ka lang nananabik na sana'y matugunan ang pangangailangan mo. Dahil tao ka lang, babae ka. Tumigil siya sa harap ko. Pwede ka pang umatras, iha. Sabi niya. Pero ako na ang lumapit. Hindi ko na maalala ang lahat. Ang alam ko lang may nangyari sa amin. Isang bagay na alam naming mali at isang desisyong hindi na mababalikan. Napamura ako noon, Miss Love. Kasi kahit may edad na siya, kaya pa rin niya akong dalhin sa alapaap. At yun, ang lalo kong kinabaliw nung gabing yun. Dahil hindi siya basta-basta. Parehas kaming sabik nung time na yun. Kaya't pareho naming binuhos ang gigil namin sa isa't isa. Hindi lang isang beses, Miss Love. Hindi lang 2 beses. 3 beses na may nangyari sa amin sa buong magdamag na iyon. At hindi ako makapaniwala sa tibay ng matandang yun. At ang matapos, parehas kaming hingala. Bumalik ako sa silid na nakatalaga sa akin at doon ako natulog. Pagod na pagod at malakas ang kabog ng dibdib. Kinabukasan, pag-uwi namin ng bahay, alam kong may nabago na sa akin. Hindi na nga ako makatulog ng maayos. At kahit nakahiga ako sa kama sa bahay ng biyanan ko, pakiramdam ko hindi na ako nandun. Nasa pagitan ako ng takot at pananabik. 2 damdaming ayaw ko sanang maramdaman pero pilit bumabalik. Sinabi ko nga sa sarili ko na hindi na mauulit yun, na sapat na ang isang beses para matauhan ako na may asawa ako, na kailangan kong igalang ang lalaking patuloy na nagtitiis na malayo sa akin. Pero nung kinabukasan ulit, tumawag si Mang Ray. Ayos ka lang ba, iha? Tanong niya. Opo, maayos naman ako. Sagot ko kahit hindi totoo. Namiss na kita. Kinabahan talaga ako. Kasi ako rin, namimiss ko yung nangyari nung gabing yun. At hinahanap-hanap ko yun. Doon nagsimula ang paulit-ulit na pagpunta niya. Minsan, sa bahay ng binan ko, minsan naman tatawag siya sa akin. Minsan bigla na lang niyang sasabihin na nasa labas siya at magkita kami. Mas naging matapang siya. Hindi na ito basta pagkakamali. Sabi niya paminsan, alam mong may nararamdaman ako sa iyo, iha. Mahal kita. Ilang beses ko nang sinabi yon. Pero sinubukan kong lumayo noon. Sinubukan kong umiwas sa kanya. Pero mas lalo siyang nagiging present. At sa bawat pangulit niya, paglapit niya, doon ako mas nahihirapang tumanggi. Hindi dahil takot ako. Kundi dahil hindi ko na alam kung paano ko ba siya tatanggihan. At mas lalo kong nabahala nung mapansin ng biyanan ko ang pagbabago ko. Jenny, iha. May dinadala ka yata lately, may problema ka ba? Ayos ka lang ba? Ngumiti lang ako. Ayos lang po. Pero sa loob ko, gumuguho ang dibdib ko. Isang hapon, dumating na naman si Mang Ray sa bahay. Sandali lang, Jenny. Gusto lang talaga kitang makita. Sabi niya. Matagal siyang nakipagkwentuhan sa biyanan ko. At nung sandaling umalis to, sinamantala niya ang pagkakataon para makausap niya ako. Sa kusina, kung saan kaming 2 na lamang ang nandun. Mabilis niya akong niyakap at kinindala ng halik sa labi. Hindi na ako nakatanggi pa. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Iniisip ko siya. At bandang 10:00, may dumating na mensahe. Jenny, nandito ako sa labas. Pinilit kong huwag pumunta. Pinilit kong magpakatatag noon pero sa huli, lumabas pa rin ako. At doon, Miss Love, may nangyari na naman sa amin. Sa kotse niya, ilang beses siyang nagpakasasa sa akin. Hindi na iyon tulad ng dati o nung una na may kaba at pag-aalinlangan. Ngayon, tila ba sanay na sanay kami. Matapos yun, lumabas ako ng kotse niya at mabilis na bumalik sa bahay. Naupo ako sa gilid ng kama. Maya-maya, nag-vibrate ang phone ko.
Jenny, nag-text na naman siya. Ayoko na ng patago. Doon ako tuluyang natakot. Kinabahan ako. Hindi pwede. Masisira ang lahat. Alam mo namang may asawa ko, hindi ba? Sagot ko. Handa naman akong panindigan ka. Kahit masaktan ng iba, handa ako. Mahal kita. Alam mo yan, iha. Pero ako, hindi handa. Hindi mo ba ako naiintindihan? Maya-maya, habang kachat ko siya, tumawag ang asawa ko. At habang kausap ko sa video call ang mister ko, nakangiti ito habang kinukumusta ko. Sinabi niyang miss na niya ako. At ako nakikinig habang unti-unting nilulunod ang sarili ko sa kasinungalingan. Kaya ngayon, nandito ako, Miss Love. Hindi ko na talaga alam kung paano lalayo sa isang lalaking ayaw na akong tantanan. Hindi ko na talaga alam kung paano tatapusin ang kung anumang meron kami. Dahil patuloy niya akong kinukulit. Patuloy niya akong binabalikan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang asawa kong walang kaalam-alam. Gusto kong sabihan ko ang lahat. Gusto kong sabihin na gusto kong lumayo. Na ayoko na. Ayokong masira kami ng asawa ko. Pansamantala lang siya. Nadala lang ako noon. Kaya nandito ako ngayon sa inyo. Upang lumapit. Upang humingi ng payo. Ano bang gagawin ko? Paano ba ako makakaalis dito? Paano ko ba siya maiiwasan gayong patuloy siyang bumabalik sa bahay? At hanggang kailan ko naman itatago to? Ayokong masira kaming mag-asawa. Ayokong malaman ni Luis ang nangyari. Kaya yun ang kinakatakot ko. Sana'y mabigyan niyo ako ng maayos na payo. Nagmamahal, Jenny.